Based from the intelligence information, may nasagap kami na may mga armado dito sa lugar na ito. At nagkandak ng brigade operations. May lumapit sa amin, may nag-report sa amin na about the presence of grave site in this area. Sa clothing lang. Baby brother. Paano rin? May mga... Five, 8, 10. Dito ka, balang makita mo. Pinatay nila ang tatay ko at saka kapatid ko. Tapos, gusto ko, pag nakita ko yung mga NPA, gusto ko pumatay sa kanila. Pinakain pa naman sila sa tatay ko, tapos dinala nila. Pinatay. So ate, Kapatid mo? Sony mo? Ako, sir. Siya lang po yung na-identify. Sa damit, ma'am. Oo. Kilala ko ang damit. Bakit kung araw ba nahuli siya, nakita mo? Nakikita ko. Oo. Ano kwento mo? Pakikwento. At nung paghuli, ang ipigit padapa ng iso na ho. Ang gagapos, ang damit mo And as a part of the examination, it involves whether there has been an injury before he died or what could be the cause of death. Some of them were tortured, some were stabbed, some were hacked. So, Dati, Leonardo, ano? kasapi ako sa samahan ng Bagong Hukbong Bayan. Ano po nakita nyo? Nakita nyo, nasaksihan nyo yung mga Yung patay? nasaksihan ko noon sa pangyayari ng panahon ng BD, sabi nila, linisin daw ang organisasyon dahil marami nang nakapasok na naka-infiltrate sa organisasyon. Ang nakita ko noon sa pangyayari, tinorture ang hinuli nga tao. Pag kuhan sa pag-aresto sa tao, gipadapa gitiunan sa kusel. Tapos gigapos. Pagdala na sa area nga dito sila madesisyonan, pareha din nga lugar nga ni ang nakalubong. Pag torture sa tao, padupa, gipahigda sa juta, ginapos ang kamot og tiil, tapos sinuntok, patid, tapos naglikit og plastik kining silupin, gisindihan ng silupin, gipato sa lawas sa tao. Saksyan actual dito, pero alam ko yung nangyari dahil nakita ko yung order eh. Ang nag-order ito yung taga front committee, pero ang order talaga nga ako ang galing sa central committee. Kasi si Maria Sison, si Luisa Landone, saka si Satro Campo. Si Maria Sison, Luisa Landone at saka si Satro Campo. Perhaps the words gruesome, animalistic, barbaric are not even enough to describe what you have seen. That is why your armed forces of the Philippines and the officials of this land, national and local, are even more determined now to end this cruelty and oppression of the New People's Army. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My dear friends, we are gathered here to bless the skeletal remains
and to pray for the souls of all those persons who are buried here. As a great sign of our sympathy for the loved ones and relatives of the victims, let us join our hearts and minds in prayer and reverence to the Lord our God, so that God, in His mercy and love, forgive their sins and welcome them into His heavenly kingdom. Give our beloved veteran peaceful rest in this grave until that day when you, the resurrection and the life, will raise them up in glory. Then they will see the light of your presence, Lord Jesus, and the kingdom where you live forever and ever. Amen.